Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At eto na po, ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 27 tagpo. Pakinggan natin. Pagkamulat ng aking mga mata, ay nakahiga na ako sa isang pamilyar na lugar. Nang iniligid ko pa ang aking paningin, ay nasa loob na ako ng aming bahay. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakahiga sa papag sa loob ng kwarto. At bigla kong naisip na, panaginip nga lang ba ang lahat ng iyon? Baka nananaginip lamang ako kanina. Napabalik ako at agad akong bumangon. Pagkatingin ko sa labas ng kwarto, ay naroon ang mga kapatid ko na nagtatatalon nang makitang nakatayo na ako. Gising na si Kuya! Gising na si Kuya! Nay! Gising na si Kuya! Sigaw ng mga kapatid ko. Kunot ang noo. Nagtataka at bahagyang nagulat sa ikinilos ng aking mga kapatid. Bakit nagtatalon pa kayo? Tanong ko. Subalit parang hindi na pinansin ng mga kapatid ko ang aking mga sinabi. Tinatatay ba, asan? Tanong ko pa. Ilang sandali pa'y napahango si nanay patungo sa amin. Tuwang-tuwa. At kasunod nun ay si tatay. Dahil dun ay napatanong muli ako. Ano po bang nangyayari? Tay, bakit tuwang-tuwa si nanay kanina pagkabangon ko? Tanong ko. Huwag mo nang intindihin yun, Estong. Tuwang-tuwa lang kami. Mabuti naman at nakakatayo ka ng damuho ka. Pagbibiro pa ni tatay, dala ng labis na galak. Ako naman ay nagtataka pa rin. At napansin niyo ni tatay. Wala ka ba talagang naaalala, Estong? 3 araw ka ng tulog. Mabuting at nakabangon ka na. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong pa ni tatay. Nagulat ako sa sinabi niyo ni tatay. Hindi ko inaasahan ang kanyang mga sinabi. Nagpatuloy pa sa pagsasalita si tatay, subalit ang aking isipan ay lumilipad na ng kung ano-anong bagay. Tulog ako ng ilang araw. Baka nga panaginip lamang ang lahat ng iyon. Nang bigla kong maalala si Bagsik. Tay, siya nga pala. Si Bagsik, nasaan na? At hindi ko na inantay ang sagot pa ni tatay. Lumabas na ako agad ng bahay at nagtungo sa aming silong. Pagkatingin ko naroon si Bagsik. Nasa kanyang kulungan. At agad kong naisip na mukhang panaginip nga lang ang lahat. Totoo nga. Panaginip lamang ang lahat. Buti na lamang at nandito si Bagsik. Sambit ko na lamang sa aking sarili. Nang magsalita naman si tatay na sunundan pala ako. Hindi ba ikaw din ang nakahanap kay Bagsik? Hindi ba? Pagka-uwi niyo nung umalis kayo, dala-dala niyo si Bagsik. At ikaw, nakita ka na walang malay. Sambit pa ni tatay.
Napatingin muli ako kay tatay. Gulat na gulat. Ano yun, tay? Tanong ko. Hindi ba nung umalis kayo nung mga nakaraang araw upang hanapin si Bagsig? Nung araw na yun, ay hindi agad kayo nakauwi. Inabot na kayo ng kinabukasan ng madaling araw. Pagkadating dito sa bahay, dala-dala ka ni Ando. Wala kang malay. Pasan-pasan ka niya. Si Bagsik naman ay bit-bit na ni Apeng. Kasama si Celso. Kwento pa ni tatay. Napamulagat ang aking mga mata sa ikinuwento ni tatay. Totoo yun, Estong. Natagpuan ka na lamang daw nila Ando ng mga pinsan mo. Nakasama mo si Bagsik. Nang bigla kang nawala ng malay. Kwento pa ni tatay. Tay, ibig sabihin ba nun simula nung araw na yun, na nawalan ako ng malay, ngayon lamang ako nagising? Tanong ko. Ganun na nga, Estong. Ganun na nga lamang ang pag-aalala namin ng nanay mo. Kami dito lahat. Hindi namin alam kung ano ba nangyari sa'yo. Sigurado kaming naingkanto ka sa lugar na yun. Katunayan pinuntahan ka pa ng manggagamot dito. Pinatingnan ka namin. At kung ano-ano ang pinanghahaplas sa'yo sa katawan mo. Kaya't abot-abot ang tuwa ng nanay mo ngayon nang makita kang nakabango na. Pagsasalaysay pa ni tatay. Ako naman ay hindi pa rin nakapaniwala. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti na lamang akong nahihimasmasan sa kung ano ba talagang nangyari. Nang bigla akong maalala si Magnong Kaliskis. Ang aming pagkikita. At hindi siya panaginip lamang. Totoo ang lahat ng nangyari. Ano bang nangyari talaga sa'yo, Estong? Ano bang nangyari sa pinuntahan mo? May nakita ka ba? Tanong pa ni tatay. Pasagot na sana ako. At sasabihin ko na kay tatay. Nang dumating naman sina lolo at lola. Estong! Estong! Apo! Kamusta ka na? Kamusta ka na, apo ko? Bungad sa akin ni na lolo. Natuwang-tuwa nang makita akong nakabangon na. At kasunod pa nun ay nagsipagdatingan pa ang aking mga pinsan. At maging ang iba pa naming mga kababaryo. At dumating din doon sina Mang Anakleto at Mang Lauro na pawang kinakamusta ang aking kalagayan. Kamusta ka na, Estong? Mabuti naman at maayos ka na. Maayos nang iyong lagay. Bungad sa akin ni Mang Anakleto. Kaya nga, Estong. Mabuti naman at nakabangon ka na. Alam mo ba, kahit ganun ang nangyari, parang napabuti pa rin kung tutuusin. Sambit pa ni Mang Lauro. Ay bakit naman? Bakit naman, Lauro? Tanong pa ni tatay. Alam mo ba, kamunti ka na palang may nagbalak na kawin ng manok ni Estong. Sambit ni Mang Lauro. Totoo yan. Totoong sinabi ni Lauro. May mga nakausap kami na nakarinig na talagang kamunti ka nang may magtangkang magnakaw sa manok. May nagbalak talagang kuhain ng manok mo, Estong. Pero hindi natuloy. Nung nalaman ang nangyari sa'yo, Estong. Dagdag pa ni Mang Anakleto. Hanggang sa nagkatinginan kami ni tatay. Bigla akong naisip ang mga sinabi ni Magnong Kaliskis. Isa ito doon. Napasasalamatan ko siya sa kanyang ginawa.
Patuloy ang kamustahan ng mga bumisita sa amin. At bukod dun, ay naging maayos din naman ako. Pinilit kong baliwalain na lamang ang mga binitiwang salita ni Magnong Kaliskis at itinuon ko na lamang sa aking sarili na maswerte pa rin ako at maayos akong nakabalik sa amin. Sa kabila nun, ay wala akong nakuha na kahit na anong karamdaman o kapansanan. Ayon pa sa kwento nila tatay, ay nagtungo talaga dito ang manggagamot sa aming lugar para lamang masiguro na ligtas at maayos ako. Maayos naman daw, subalit nung binabasa ako ng manggagamot, ay parang meron siyang naisabihin sa akin, subalit hindi na lamang daw itinuloy, ngunit sa kabuuan ay maayos naman daw ako. Makalipas lamang ang halos isang linggo, ay nakatanggap muli kami ng paanyaya na dumalo sa isang piyesta. At kabilang doon ang lumahok sa kanilang sabong na ginaganap sa tuwing kapistahan. Kung kaya't nagpaunlak din kami. Nung araw na yun ay naglakad kami ng ilang oras hanggang sa narating namin ang isang baryo na patungo na ng bayan. Habang papalapit pa lamang sa pinagdarausan ng piyesta, ay may lumapit sa amin na isang lalaki na may bigote. Ikaw ba si Estong? Yung may maliit na panabong? Sambit ng lalaki. Nung biglang nagsalita si Aping. Oo, etong pinsan ko si Estong. Ako naman ang pinsan niya si Aping. Pinsan ko yan. Sambit pa ni Aping. O buti naman. Nakarating kayo. Halika. Dito kayo, dito. Biglang yakag sa amin ng lalaki. At ilang sandali pa ay may kinawayan ng lalaki sa isang malaking bahay. Ilang sandali pa ay lumabas naman ang isang lalaki na may puti-puti ng buhok at balbasarado, ngunit mamuti-muti na rin. Agad kaming binati ng lalaki. Magandang umaga! Salamat sa pagpapaunlak! Mabutit nakarating kayo! Bungad sa amin ng lalaking may katandaan na mamuti-muti ang buhok at ganun din ang kanyang balbas. Ilang sandali pa'y nagsalita muli ang lalaking nagyakag sa amin. Siya ang aming kapitan. Siya si Kapitan Edong. Sambit ng lalaking tumawag sa amin. At ang itinutulong kapitan ay ang lalaking mamuti-muti ang buhok. Ilang sandali pa'y lumapit ang lalaking may katandaan. Magandang umaga. Maraming salamat sa pagpunta sa aming kapistahan. Ako nga pala si Edong. Maraming salamat at nakarating kayo sa amin. Pagpapakilala pa ng lalaki. Kami naman ay tuwang-tuwa sa mainit na pagtanggap sa amin sa baryong iyon. Kasama ko si Mang Lauro, si Mang Anacleto, si Kuya Ando, at ang mga pinsan ko na sina Aping at si Celso, at maging si Delpina ay sumama. Bagamat maraming tao, at ang iba'y nagkukumpul-kumpulan pa, lalo na sa tingin ko'y nagaganap na sabong, ay talagang mismong si Kapitan pa ang nag-aasikaso sa amin. Pinuntahan kami at niyakag sa kanilang masaganang handaan. Kami naman ay walang habas na nilantakan namin ang mga nakahatag na handa. Subalit, masyadong madami ang pagkain at hindi umubra ang aming mga sikmura sa mga bandihadong nakahambalang sa mesa. Habang nasa kalagitnaan ng pagkakwentuhan, ay nagsalita si Kapitan. Mabuti iyo at napaunlakan mo ang aming imbitasyon. Alam mo ba, hanggang dito ay bantog na bantog ang iyong pangalan.
Lalo na ang iyong mahusay na panabong. Sambit pa ni Kapitan. Ako naman ay napapangiti na lamang at nagpapasalamat sa mga magagandang salitang binitawan ni Kapitan. Yan na ba yung panabong mong ilalaban? Sabay tingin sa akin habang nakatodong nakangiti. Opo, eto na po. Yan lang naman po ang panabong ko. Tugon ko. Alam mo, malakas makapanlin lang ang iyong panabong, Estong. Mukha lamang maliit pero napakabagsik sa ruweda. Sambit pa ni Kapitan. At dahil doon ay nagkatawanan ng lahat ng naroroon. Nagtawanan din sina Kuya at ang mga pinsan ko. Lalo na sina Mang Anakleto at Mang Lauro. Ilang sandali pa'y may ibinulong si Kapitan sa isa sa kanyang mga kasamahan. At ilang sandali pa'y umalis ang lalaking binulungan nito. Alam mo, iyo, talagang pinaghandaan namin ang iyong pagdating. Kadahilanan yan eh. Meron kaming itatapat sa iyong panabong. Sambit pa ni Kapitan. At ilang sandali pa'y lumabas ang isang lalaki. May bit-bit na isang panabong. Pagkatingin ko, ay parang alimbuyogin. Dahil doon ay biglang napawi ang mga ngiti at biglang nakaramdam ng pag-aalala. Muli ko na namang naalala si Magnong Kaliskis at ang kanyang panabong na alimbuyogin. Napansin ni Kapitan na napatingin ako sa lalaking parating. Oo nga pala, Estong. Yan ang aking manugang, si Maning. At ang panabong na yan, yan ang sinasabi ko kanina. Yan ang ipangtatapat namin sa iyong panabong. Pagbibida pa ni Kapitan. Nang magsalita naman si Mang Anakleto. Isa palang pulang manok yan, Kapitan. No? Isang dalusapi. Sambit pa ni Mang Anakleto na sinang-ayunan ni Mang Lauro at ng iba pang naroroon. Oo, dalusapi yan. Pero hindi pa yan natatalo. Kampiyon niyang panabong niyan. Sambit pa ng mga kasama ni Kapitan. Pagkatingin ko, ay tama nga. Isa nga itong dalusapi. Noong unang tingin ko, inakala kong alimbuyogin. Dahil doon ay biglang nawala ang aking agam-agam para sa magiging laban. Kasunod nun ay naikasa ang laban nang wala nang masyadong kuskus balungos pa. At hindi na rin pinagtagal pa ni na Kapitan. Ngunit bago yun, mukhang may malaking pustahan na magaganap. Ngunit kampante naman ako sapagkat naririyan sina Mang Anakleto at Mang Lauro na siyang pupundo pagdating sa pustahan. Nagtungo na kami sa may malapit sa bulwagan, na kung saan sa likuran nito ay dun pala ginaganap ang sabungan. Malawag ang lugar. Talagang maganda. At kahit magkumpulan ng napakaraming tao, ay kasyang-kasya. Nang malaman ng mga manonood ang magiging laban, ay talaga namang biglang umalingaw-ngaw ang ingay sa paligid. At totoo nga, yung sinabi ni Kapitan, na sikat sa kanila ang dalusapi na yan. Senyasa na ang mga Kristo. Kabi-kabilaan. At karamihan ng mga taga-baryo ay tumaya sa dalusapi. Sigurado na yan! Sigurado na yan! Todo sa dalusapi! Sambit ng iba. Siyempre, sa dalusapi tayo. San pa ba? Sigaw pa ng iba. Walang tumatalo dyan sa dalusapi na yan. Dyan tayo tataya. Dagdag pa ng iba. Ang mga pinsan ko naman na sina Kuya Ando ay ganadong-ganado.
Lalo na sina Mang Anakleto at Mang Lauro. Dahil sa laki ng postahan nila ni Kapitan. Matapos malagyan ng tari, ay nagharap na kami sa ruweda ni Maning. Siya ang magbibitaw sa dalusapi. Matapos maghudyat ng sentensyador, ay dahan-dahan na akong umatras upang ibitaw si Bagsik. Subalit, bago ko gawin yun, ay binubulungan ko na si Bagsik na ipanalo ang laban. Pagkabitaw ng dalusapi, ay tila namangha ako sa napakatikas na tindig nito. Parang naglalagablab ang pulang balahibo nito at ang matatalim na tingin na handang-handang manila ng kanyang katunggali. Si Bagsik naman, pagkalapag, ay parang wala namang nangyari. Tumutuka-tuka pa ito sa ruweda na parang walang nakikitang kalaban. Nakikiramdam ang dalusapi. Maingat at hindi basta-basta sumusugod. Tila nag-iisip ang manok na ito. Si Bagsik naman ay nananatiling nasa gitna ng ruweda. Patuka-tuka na parang hindi niya alam na nakasalang na siya sa isang laban. Dahan-dahan ay lumapit ang dalusapi at bahagyang gumigiri. Nang biglang sumugod ang dalusapi, pagkalapit ay biglang umangat. Mukhang mayayari na agad si Bagsik. Ngunit biglang lumipad si Bagsik. Lumipad ito ng ubod ng taas. At sa taas nito ay hindi nakaabot ang dalusapi. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng pagkamangha ng mga meron na naroroon. Matapos makita ang pag-iwas na yun ni Bagsik, hindi nagkatamaan sa unang sultada. Subalit manghang-mangha ang mga taong naroroon. Pagkalapag, ay nagtapat ang dalawang panabong. Nag-aambahan. Nang muling umangat ang dalusapi, naunahan sa pag-aangat si Bagsik. Sumabay din naman si Bagsik, subalit napaibabawan na ito ng dalusapi. Sunod-sunod na palo ang ginawa ng dalusapi. Napakatindi. Mula taas hanggang babae pumapalo ito. Pagkalapag ay halos bumaliktad si Bagsik. At ang dalusapi naman ay maayos na maayos ang pagkakalapag. Sumabog ang ingay sa paligid. Hindi maganda mayaw ang mga meron sa pagsigaw. Lalong-lalo na sa kanilang nasaksihan. Matapos bumagsak, ay nakatayo din naman kaagad si Bagsik. Ngunit hindi ko malaman kung natamaan ba ng matindi si Bagsik. Ngunit mukhang masama ang kanyang pagkakalapag kanina. Muli ay nagtapat ang dalawang panabong. Nag-aambahan. Nang umangat muli ang dalusapi, subalit umiwas si Bagsik at hindi sumabay ng lipad. Pagkalapag ng dalusapi, ay muling nagtapatan ng dalawang panabong. Nag-aambahan. Nang umangat muli ang dalusapi at nagpakawala ng palo, umiwas naman muli si Bagsik. Pumailalim upang maiwasan mga palo ng dalusapi. Pagkalapag ay muling nagtapatan ng dalawang panabong. Mukhang hindi na makaangat si Bagsik. Mukhang natamaan ito ng matindi kanina. At ngayon ay parang nahihinog na ang sugat kung kaya't hindi na makalipad.
Nagtatapatan muli ang dalawang panabong. At umangat muli ang dalusapi. Subalit sumabay si Bagsik. Ngunit napakababa lamang ng pag-angat ni Bagsik. Nagpalitan ng palo ang dalawang panabong. Bagsak si Bagsik. Halos yung manig ang lupa sa lugar na yun. Dala ng sunod-sunod na talo na ng mga meron. Tuwang-tuwa nang makitang bumagsak si Bagsik. Ang dalusapi naman, pagkalapag, ay nakatayo lamang ito ng maayos. Nang ilang sandali pa ay lumayo ang dalusapi, habang nakadapa pa si Bagsik. Nang ilang sandali pa ay biglang umupo ang dalusapi. Napaupo ito ng kusa. Gulat na gulat ang mga tao. Pagkaupo ng dalusapi, ay dahan-dahan namang nakatayong muli si Bagsik. Bagamat pa ika-ika, ay nakatayo ng sarili si Bagsik. Biglang natahimik ang lugar. Gulat na gulat sa pangyayari. Ngunit ang mga pinsan ko naman ay naglulupasay na sa sobrang tuwa. Agad namang pumagitna na ang sentensyador at agad din ang putang dalusapi. Ganon din si Bagsik. Nang pagharapin, nakatakwa agad si Bagsik. Gumanti din naman ang tuka ang dalusapi at tuloy muli ang laban. Nang ilapag ang dalawang panabong, ay paika-ika na ang lakad ni Bagsik. Subalit ang dalusapi, nakatayo lamang, ngunit hindi na makausad. Nang malapitan ni Bagsik ang dalusapi, ay agad itong kinapitan. Pagkakapit ay saka nagpakawala ng palo. Bagsak ang dalawang panabong. Ngunit nakatayo din naman si Bagsik sa sarili nito. Ang dalusapi naman ay hindi na makatayo pa. Muling pumagitna ang sentensyador at dinampot ang dalawang panabong. Nang pagharapin, nakatuka si Bagsik. Kung kaya't pinaghiwalay muli ng sentensyador. Nang muling pagtapatin, tumuka muli si Bagsik. Nagwawala na ang mga pinsan ko sa sobrang tuwa. Ang dalusapi naman ay lumaylay na ang ulo. Itinaas ng sentensyador si Bagsik. Panalo si Bagsik. Halos mawarak ang pantalon nila aping kakatalon. Naglulupasay sa tuwa. Tuwang-tuwa sa malaking panalo. Bagamat panalo kami, ay sa hindi ko malamang dahilan, ay parang hindi ako nakakaramdam ng tuwa. At bigla akong naalala ang sinabi ni Magnong Kaliskis. Hindi ka karapat dapat sa biyayang iyan. Puro panalo lamang ang habol mo. Mga salitang umaalingaw-ngaw sa aking tinga. Sa unang pagkakataon na manalo kami, ay hindi ko maramdaman ng tuwa. Pagkatapos ng laban, nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers,
sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin, napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Ariel Del Mundo. Boss, shout out po. Kay Boss Fremogi De Vida, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Hads dyan po sa may Saudi, shout out po sa inyo, boss. Ingat kayo dyan palagi. Shout out po sa Villaruel family dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. From Boss Rene Villaruel, boss, shoutout po. Shoutout din po sa Pandi Pain Bake Shop at Trento, Agusan del Sur. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, boss, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, boss, shoutout po. Kay Boss Roel Muwalya, boss, shoutout po. At kay Mr. Anton Nakan at kay Mr. Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. From Boss Gino din, shoutout po sa inyo. Ang furniture shop ng San Martin, Angon, Rizal, shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito mula po kay Ma'am Arlene Malate, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ronnie Roldan, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Randy Salvador, boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia Briel, at Olivia Norin Elise. Ito po yung 3 angels po ni Boss Benji. At shoutout din daw po sa misis po ni Boss Benji na si Ma'am Maylindang Kalan, dyan po sa may Darasat, Tanawan City, Batangas. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Happy birthday din po kay Luis on September 30. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo, shoutout po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Luis. Happy birthday po ulit on September 30. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Pasensya na po, medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po kay Boss Anton Nakan, ang mabait na kaibigan ni Boss Gino din, at ang asawa ng kanyang pinsan na si Mr. Norbayan Gilong. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Gino din, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel, boss. Shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure, boss. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas, boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay, boss, shoutout po.
kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang My Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Tapos Leah Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na masyalo po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na masyalo niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na masyado. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita F.L. shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita na po siya channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, Boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George
hilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni May, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.